Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego, kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor, pamanghang itinanong niya sa kaniyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apit ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon na sinulat ang aklat ni Daniel, ang mga Israelita ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Pinipilit sila ng mga Griego na sumasakop sa kanila na iwanan na ang kanilang pagsamba kay Yahweh at sumamba na lang sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Sinusunog ang kanilang mga banal na kasulatan at pinapatay ang mga nanay na nagpapatuli ng kanilang mga anak, pati na ang mga anak nila. Parang sila ay nasa pugon ng mainit na apoy at tinutupok sila. Kinakain sila ng apoy ng pag-uusig. Ang kwento ng mga kabataang Sadrach, Meshach at Abednego ay ang kwento ng kanilang bayan. At ang 3 ito'y pinatapon sa pugon ng apoy kasi ayaw nilang sumamba sa mga ribultong pinagawa ni Haring Nabucodonosor. Naniwala ang mga kabataan na ililigtas sila sa apoy ng iisang Diyos na sinasamba nila. At ganun nga ang nangyari. Hindi lang sila hindi naano ng apoy, pati ang buhok nila ay hindi nasunog. Sinamahan pa sila ng isang anghel sa gitna ng apoy. At doon habang sila'y nasa gitna ng apoy, sinasamba at pinupuri nila ang Diyos. Umaawit sila, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Dahil sa kanilang katatagan at pananampalataya na handa nilang itaya ang buhay nila kaysa sumunod sa pinag-utos ng hari na sumamba sa dibulto, pati ang hari mismo ay humanga sa kanila at nagpuri rin sa Diyos ni Sadrach, Meshach at Abednego. Ang kwento ng tatlong binata ay kwento ng mga Israelita. Pinapahiwalag nito na kapag nanatiling matatag at malakas ang pananampalataya ng mga Israelita, anumang pagsubok, anumang pag-uusig, ay mapagtatagumpayan nila sa tulong ng Diyos na kanilang kinikilala. Kaya sa gitna ng patuloy na pag-uusig, huwag silang tumigil na sambahin at purihin ang kanilang Diyos. Ito'y totoo din sa atin. May mga panahon na para tayong itinatapon sa pugon ng apoy. Parang nasa sitwasyon tayo ng kahirapan na hindi na natin matatakasan. Manatili tayong matatag. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung hindi tayo bibitaw sa Kanya, hindi rin niya tayo bibitawan. Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Dakila siya at mahabagin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.